Bureau of Immigration nang labas ng latest advisory na nagpapaalala na mandatory or still required ang pagre-register sa e-travel arrival card kapag uuwi sa Pilipinas at e-travel departure card naman kapag pupunta or pabalik sa ibang bansa. Ilalagay ko din guys yung nasabing advisory ng Bureau of Immigration sa description ng video na ito para mabasa nyo mismo. Sino-sino ba ang required mag-register sa e-travel arrival card kapag uuwi sa Pilipinas or pupunta sa Pilipinas? Actually guys, walang exempted sa pagre-register sa e-travel arrival card kapag ang destination nyo ay Pilipinas or kapag pauwi kayo sa Pilipinas. Lahat ng Filipino or foreigners ay required mag-register dito. Mapabata man or matanda, pati ang infant. At lahat ng crew members guys ng eroplano ay required din mag-register sa e-travel arrival card kapag pabalik na sila sa Pilipinas. Kapag pabalik naman sa ibang bansa ay exempted na sa pagre-register sa e-travel departure card lahat ng mga foreigner, pati ang mga Pilipino na foreign passport holder na. Pero required dito mag-register ang lahat ng mga Filipino na gumagamit ng Philippine passport. Kahit guys yung mga naka-dual citizen sa ibang bansa ay required mag-register sa e-travel departure card kapag ang gagamitin nyo ay Philippine passport. Pero kapag foreign passport ang gagamitin nyo ay exempted na kayo dito. So kapag Philippine passport ang gamit nyo sa pag-travel ay required kayo mag-register sa e-travel departure card. May mga naka-dual citizen kasi guys na nalilito na Philippine passport daw ang gamit nila sa pag-travel. Pero ipapakita na lang daw nila yung kanilang foreign passport para exempted na sila sa e-travel departure card. Hindi yung ganun guys, dahil kung ano yung gamit nyo sa pag-travel ay yun yung passport na gagamitin nyo or yung status nyo. For example, Philippine passport ang gamit nyo sa pag-travel papunta sa ibang bansa ay meaning ay required kayo mag-register sa e-travel departure card kahit may hawak pa kayong foreign passport. Pero kapag for example yung foreign passport ang gagamitin nyo sa pag-travel at yun ang tatatakan sa immigration ay meaning ay exempted na kayo sa pagre-register sa e-travel departure card at doon na kayo pipila sa foreign passport. Tanong din ng karamihan, paano daw kapag tourist lang papunta sa ibang bansa at hindi naman OFW, required pa din daw ba mag-register sa e-travel departure card? Ang sagot guys ay yes, required kayo mag-register sa e-travel departure card kapag palabas kayo sa Pilipinas kahit anuman ang purpose ng travel nyo. Mapa-OFW man, mapa-tourist, mapa-business, or kahit ano pa man yan guys, basta lalabas kayo ng Pilipinas, ay required kayo mag-register sa e-travel departure card kapag Philippine passport holder kayo. At ang pagre-register sa e-travel guys, pauwi man sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa, ay 3 days before flight or 72 hours bago ang flight nyo pauwi sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa. For example, 10 ng gabi ang flight nyo. Pwede na kayo mag-register starting ng 8 ng morning. Any day guys, basta within 3 days before flight ay pwede kayo mag-register sa e-travel. Pwedeng 3 days before flight, pwedeng 2 days, at pwedeng 1 day before flight. At pwede nga kayo guys mag-register kahit nasa airport na kayo. Pero guys, mas maigi na advance kayo mag-register dahil nga magagahol pa kayo sa oras. At sa mga nakalimutan naman mag-register sa e-travel, ay meron naman kayong tablet na makikita sa airport. Pwede nyo yung gamitin. Pero asahan nyo na guys na napakaraming pila doon. Kaya guys, lagi nyo tatandaan na magre-register kayo sa e-travel 3 days bago ang flight nyo para walang abala at walang magiging aberya. Para naman sa mga luluwas ng bansa, may mga tablet na pwedeng gamitin sa loob ng NAIA para sagutan ang inyong online departure card. Nakaabang at ready to use na ang mga tablet na ito sa tapat ng mga immigration booth sa Ninoy Aquino International Airport. Dito magsasagot ang mga pasahero ng kanilang online departure cards na hinihingi ng Bureau of Immigration sa sino mang lumalabas ng bansa. Ito rin ang sagot ng pamahalaan sa mga Pinoy na nakakalimot o hindi pa alam ang tungkol sa e-travel. Dito sa pre-departure area na NAIA Terminal 3, dito sa lugar nito ay mayroong 2 tablet. At itong mga tablet nito na may internet connection ay nakaredy na rin itong etravel.gov.ph para madaling masagutan ng mga pasahero yung mga detalyeng kailangan ng immigration. Pinapaalala guys ng Bureau of Immigration na ang hindi pagre-register sa e-travel departure card ay pwede mag-cause ng delay ng immigration process or pwede kayong ma-delay sa inyong pag-boarding. At worst, pwede kayong maiwan ng inyong eroplano dahil lang dito.
So, kapag pauwi kayo sa Pilipinas guys, ang i-click nyo or ang i-register nyo sa e-travel ay e-travel arrival card entering the Philippines. Nandyan guys sa gilid kapag clinic nyo yung travel type. So, kapag pauwi kayo sa Pilipinas, ang i-register nyo ay arrival entering the Philippines. Kapag pabalik sa ibang bansa ay departure leaving the Philippines. At sa iisang website lang kayo guys magre-register sa etravel.gov.ph na ilalagay ko yung tamang link sa description ng video na ito para hindi na kayo magkamali. At sa mga hindi naman marunong mag-register sa e-travel arrival card at sa e-travel departure card, ay mayroon ako mga video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para hindi kayo magkamali at para hindi kayo ma-scam. Dahil guys, paulit-ulit na pinapaalala ng Bureau of Immigration tungkol sa mga fake websites ng e-travel. Dahil may mga iilang pasahero or mga OFW pa rin ang mga nagsishare na nabibiktima sila nito. Na bakit daw nagbayad sila nung nag-register sila sa e-travel. Okay lang ba ito? Meaning guys ay na-scam kayo dahil ang pagre-register sa e-travel ay 100% free. Meaning wala kayong kahit anumang babayaran ni piso. So ilalagay ko yung tamang link sa description ng video na ito para maiwasan yung ma-scam dahil nga guys, libre lang ito. And take note ulit guys na bawat travel nyo or bawat uwi nyo sa Pilipinas at bawat balik nyo sa ibang bansa ay kailangan mag-register sa e-travel. Hindi na pwedeng gamitin yung dati nyong registration or yung dati nyong QR code. Pero guys, pwede nyo tong i-update registration para naman mabago dahil nga bawat flight nyo ay ibang flight date at iba rin ang flight information. Kaya kailangan nyo itong i-update. Pero kung nawala nyo na yung dati yung QR code, dahil nga doon nyo kukunin ang reference number, ay pwede naman kayo gumamit or gumawa ng panibagong registration. Wala naman ding problema yon. So basta guys, bawat travel nyo pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa, ay gagawa kayo ng panibagong e-travel registration. Sa mga patuloy na nagsasabi na bakit pa daw magre-register sa e-travel, eh hindi naman daw ito hinahanap sa immigration. Hindi naman na daw ito kailangan. Ang sagot guys, kaya hindi na ito hinahanap sa immigration. Kapag scan pa lang ng passport nyo ay nakikita na ng immigration officer ang e-travel registration nyo sa kanilang system. Kaya required kayo mag-register sa e-travel arrival card or e-travel departure card para maiwasan yung mag-aberya or maiwan ng flight nyo. Good news, Mr. Chair. Actually, hindi mo na kinakailangan ipakita yung QR code. We're able to successfully integrate e-travel directly to the immigration system. Ibig sabihin po, pagka-scan pa lang ng passport, hindi na kinakailangan isa-isahin pa ho na mag-scan ng QR code, Mr. Chair. Another improvement po na nagawa ko natin po sa upgrade natin sa e-travel. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.